Hi Doc, welcome po to Kabayan Abroad at ating pong tatalakayin ngayon matapos po ang isang masayang Pasko at bagong taon ay para po sa ating pong mga OFW sa iba't ibang bansa sa buong mundo is paano po natin ma-overcome yung homesickness. So, Doc, would you like to share a little bit of tips para po sa talakayin po natin ngayong gabi po na ito? Yes, tama yun, tama yun. In fact, Ma'am Sarah, agree ako doon, no? Lalo na ang homesickness can really affect, no? Pwedeng maramdaman ito na ating mga kababayan who are abroad, no? Kasi maaaring for work or maaaring meron silang mga kailangan mga gampanin, no? Na kailangan gawin while abroad. So, number one, the tip is to maintain pa rin that sense of parang the routine and the normalcy. No? So, kung, for example, paano ba natin ma-maintain itong sense of routine or normalcy? Maari po, no, with the technology ngayon, di ba, Ma'am Sarah, pwede nilang gamitin ito to communicate, continuously communicate pa rin sa kanilang mga relatives, family, loved ones dito sa Pilipinas. So gamitin nila ito para sa kanila, no? So maaring video call, chat, messaging, para mapanatili pa rin yung feeling of being one, belongingness dito kasama yung kanilang family. Another naman, sa mga abroad kasi, no, sa abroad, meron sometimes silang mga communities, halimbawa mga Filipino communities na magkakasama sila, no, pwede silang mag-participate, mag-come together as a group, no, na Filipino community at sila ay mag-celebrate also or sila ay mag-gather para ma-feel nila, no, na hindi sila nag-iisa kung saan man sila naroroon ngayon. Very important kasi, Sir Franco, Ma'am Sarah, no, yung feeling na hindi tayo nag-iisa sa ating kalungkutan, pag tayo ay medyo lonely, na lalo na wala tayong iba kasi ang language, culture, iba ang mga tao na nasa abroad. So, mas maganda, we feel pa rin that sense of belongingness in a group. So, kung merong mga communities, pwede kayong mag-participate. Yung iba kasi, ma'am, no, nagka-come together sila, halimbawa, every Sunday, kung wala silang trabaho, doon sila nag-tipon-tipon sa park, for example. So, maganda yon. Another also is parang may semblance of home. Parang nasa Pilipinas pa rin sila. Maari, no, na halimbawa, magkukuk sila, no, ng kanilang food, or kung nagka-gathering sila, ang mga kakainin nila is yung mga food natin. No? So, parang na-celebrate pa rin at parang nafe-feel pa rin nila na they are with us dito sa Pilipinas. So, kakainin nila yung mga paborito nilang Pilipino, no, Pinoy food. Maaring mag-share sila pag sila ay nagka-come together, kain sila. And again, make sure lang, no, na meron always support system is very important para wag lang maramdaman na sila ay nag-iisa. Doc, before we ask for further tips po sa inyo regarding po sa topic po na ito, a little bit about yourself. Doc, nakapunta na po ba kayo abroad at yung mga advice na binibigay po nyo regarding loneliness ay naramdaman na experience nyo na po ba ito? Yes! So in fact, after ng residency training ko in psychiatry sa UPPGH, ay nag-fellowship ako, no? Sa Singapore ako nag-stay. Doon ako nag-fellowship training sa Singapore for my subspecialization in consultation liaison psychiatry. And of course, no, we know na talagang we can feel this pag mapalayo tayo sa ating family. So yung loneliness, lalo na iba ang language, hindi sila nagtatagalog, no? So talagang mag-adjust ka din, no, sa language nila, Chinese or English. So very important always ang support system, communication, na may semblance pa rin of home na sa ating mga ginagawa sa buhay. Like for example, may food na Filipino, meron tayong mga kausap na nagtatagalog din. Maganda din yun na may nakakausap tayo na kasama natin, for example, sa community. And of course, maaari din na tayong sharing of experiences na parang nasa ano pa rin tayo, nasa Pilipinas.